Kakapasok lang sa wakas, Attorney Panelo kumanta na masamang balak, booking si Hontiveros. Duterte, Attorney Roque. Ano na naman yung booking-booking na yan, ha? Etong balitang ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para makabisita po kayo sa channel niya at makapag-subscribe na din at maging updated kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. So, syempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Alam po ninyo, ito real talk. Ayun, si Sir Badong Arato. Naniniwala ako napakatalino po ni Pangulong Duterte para po pumasok siya diyan sa ganyang uri ng agreement, no? Hindi po bata si Pangulong Duterte na napakatalino po nun para yung sinasabi ni Roque. Wala po akong tiwala, kaya nga ang hamon ko rito sa mga to. Hindi ba sabi niyo fake news peddler si Roque? Tapos bakit niyo pinaniniwalaan? Yan yung problema nyo. Ito po, nagsalita na po ang nakakausap kay PRRD. O, di ba? Hinihintay nyo. Si PRRD ang gusto nyo magpaliwanag, di ba? There is no agreement whatsoever. Wala pong agreement sa pagitan ni Xi Jinping at ni Pangulong Duterte hinggil sa Ayungin Shoal. Walang agreement, gentleman or otherwise. Uulitin ko po, nagpahayag na po ang kampo ni Pangulong Duterte, walang namagitang agreement, gentleman or otherwise, sa pagitan ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Xi Jinping ng China. So, wala silang pinag-usapan, no? Walang agreement na nangyari na iniisip ng iba kay Duterte, kay FPRRD na ganun, na nakipagsabwatan sa China. Walang ganun. Diba? Oh, yan ha. Sinasabi na walang agreement. Kasi di ba kayo magtataka kung meron silang agreement, no? Sa tingin nyo ba hindi matatapos ang term ni FPRRD kung sakasakali? Kasi kung siya magkakaroon ng mga illegal na gagawin dito o gusto niyang ibenta ang bansa natin, kung gusto niyang pabagsakin, hindi para sumang-ayon siyang matapos ang termino niya bilang presidente. Gagawa ng paraan yan para hindi matapos ang term niya. Kaso 'di ba tinanggap niya nga na matapos ang term niya at siya'y nagpahinga na. Dahil nga syempre may edad na si FPRRD. Si VP Sara naman is ayaw tumakbong vice president noon. No, siguro umaakma siya na tatakbo dahil hinihiling ng mga tao. Pero ayaw niya talaga nung una. So, syempre, makakahindi ka ba kung ang kaibigan mo, inaaya ka, di ba, na si PBBM, hinihimo ka na, maging vice president kita, ganto, ganyan, di ba? At may mga kasama ka din, mga taong bayan na humihiling sa kanyang tumakbo ng vice president. Kapag ikaw ay binubuyo o iniimpluwensyahan talaga, is wala kang magagawa, kundi sumang-ayon. Kailangan ako nitong mga to Alam nga naman magpabebe pa si BP Sara. Diba? Ganun yan. Ayaw naman nila dyan At saka eto nga, di ba sa FPRRD is nung bumaba ng Malacanang, natapos na ang termino ni Pangulong Digong, is tinanggap niya na. Nadya na ang presidente, naupo na sa Malacanang, di ba? Si FPRRD, nananahimik na, di ba? Pakain-kain na lang kasama si Senator Bongo. Di ba? Wala na hindi na siya nag-aambisyon Kaya lang naman nabalitaan ngayon si FPRRD na babalik sa Senado, ganyan, baka sa Kongreso, si BP Sara baka tumakbong presidente. Kasi nga sa nangyayari, kung tinatantanan nila ang mga Duterte at hindi na nila sinasama sa mga issues na gusto nila na parang natatakot sila na baka makabalik, is walang problema, wala namang plano Baka nga si BP Sara, pagkatapos ng Vice President, baka ayaw niya Si FPRRD nga, di ba? Kung babalikan niyo yung dati niya sinasabi, ayaw niyang patakbuhin si BP Sara ng presidente kasi nga sinasabi niya na mabigat na tungkulin ang presidente. Hindi niya tinutulak yung anak niya. So ngayon siguro maitutulak niya, pati yung tatay masasama pa.
Dahil sa nangyayari nga, total, iniipit sila, pinagtitripan nyo kami ha. Parang ayaw nyo kaming patahimikin, gusto nyo ng war? Oh, you want war? We gave war. Parang ganun yung nangyayari. Sunog na naman si Roque. Sunog na naman ang naniwala kay Roque. Sunog na naman ang mga tambaluslos at dilawan o mga tambilawan. Sunog na naman kayo. Paano nyo ngayon babawiin yung mga pangungutyan nyo kay Duterte? Ha? Paano ngayon? Nagsalita na po. Alam nyo, kayo, eto technique ko, no? Huwag po kayong madalawahan lagi. Kung meron na pong record, yung nagsasalita na yan na yan po ay galing sa kanyang malawak na imahinasyon. Ayan, nagsalita na po ha. Kaya po iisa-isayin natin tong mga nasunog. May mga pahabol pa eh. Ang tatapang eh. Sinisi lahat si Duterte. May mga nagko-comment sa atin, bakit ikaw ang nagpapaliwanag ba dong? Hayaan mo si Duterte magpaliwanag. Eto na, ha? Nakausap 2 beses ni Panelo si Pangulong Duterte, wala pong gentleman's agreement o kahit na anong agreement sa pagitan niya at ni Xi Jinping tungkol sa ayungin. Ano po sabi ni Panelo? No? Eto po lang yan eh. Tignan muna natin. Tignan muna natin kung paano ipahiya ng mga to. Sino po yung nag-quote kay Roque? Kaya takantaka ko sa inyo eh. No? Kayong mga kinukot nyo si Roque. Kayong mga anti-Duterte. Ako ay malabis na nagtataka sa inyo. Kayong mga anti-Duterte. Si Roque ang sinasabi yung number 1 fake news peddler. Kayo nagsasabi, hindi ako ha. Tapos ikukot nyo si Roque. Isa pa ha. Yung China, sinasabi nyo. Pag sinabi ng China, amin yang ayungin, amin yan. Hindi kayo naniniwala. Pero pag sinabi ng China, nakipag-agreement kami 20 years ago. Mahihina kayo magkwenta. Yung 20 years ago sa inyo, si Duterte ang ka-agreement. O ngayon po, ang 20 linaw. years ago? No Parang agreement hindi po si whatsoever, Duterte yun. gentleman or otherwise. Wala po kayong magagawa. Okay. Tignan muna natin Kasi yung mga ganyan naman talaga eh. So, mabibintang kay Duterte talaga kasi siya yung natapos ang termino, sinundan siya ni PBBM eh. Pero kung palalawakin mo ang isip mo, no, mag-iisip ka kung tayo binibenta ni Duterte sa China, di dapat ngayon kawawa tayo ngayon sigurado, nandito na yung mga China. May mga Chinese dito ngayon. No, sa Pilipinas matagal na naman may Chinese na nakatira dito, wala naman silang problema sa atin. No, hindi naman siguro ganun ka sama si Duterte para tayo ibigay sa ibang bansa o tayo ay sakupin ng ibang bansa. Meron nga akong nakita na isang interview, hindi ko na iaanohin to, parang blind item na lang. Isang senator in interview, no, dati pa yun, ewan ko matagal na yun o election yun, na ganto, ganyan, yung China, kung ganto, ganyan, anong gagawin natin, lalaban ba tayo, ganyan. Tapos ang sabi niya, matapang tayong mga Pilipino. Siyempre, hindi tayo aatras, ganyan, ganyan, laban talaga. Talaga naman pong matapang ang mga Pilipino. Mula sa mga bayani natin, matatapang talaga yan. Lahi tayo ni Andres Bonifacio na hindi umaatras. Kahit nga matatalo tayo, hindi tayo umaatras. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Tapos na, no, ang era noon. Ngayon na ang dapat nating harapin. No? Sa tingin ba natin kung tayo ay makikipaglaban sa kanila, is kakayanin ba natin? Lagi kong tinatanong, kakayanin ba natin? Hindi pa sapat ang mga armas natin, hindi sapat ang panglaban natin kung sakaling tatapat tayo sa China. Kakailanganin pa natin ng tulong ng ibang bansa para makatapat tayo sa kanila. So kung nagkakasarapan na, nagkakabenggahan na, nagkabanggaan na, yung mga katulong nating bansa, hanggang saan sila tatagal sa pagtulong sa atin? Tayo ba ay hindi nila iiwan? At ang pagtulong nilang yon, ano ba ang magiging kapalit nun? Pagkatapos ng lahat. Ang hirap kasi pag nagkaroon ng utang na loob ang isang tao, ang mahirap dyan kapag ikaw ay siningil na. O syempre, iisipin, kaibigan naman natin yung mga tumutulong eh. Kahit kaibigan nyo, kahit kaibigan mo, kapag medyo mabigat ang itinulong nila sa'yo, may pagkakataon na kakailanganin nila ang tulong mo at pwedeng maging sumbat sa'yo yun, magkaroon ng kapalit yun, hihingi ng kapalit. Di ba?
Ngayon, kung kaya naman nating hilot-hilutin, kausapin, hindi daanin sa masyadong katapangan, daanin natin sa gulang, gaya ng ginawa ni FPRRD nun. Nilaro niya ang musikang pinatutugtog ng China. So, hindi tayo masyadong nagkaproblema ng ganito. Pero kung tayo ay lalaba, pero kung tayo ay makikipagbakbakan, paano ang mga inosente na maaaring madamay sa atin? Yun ang nakakatakot. Yung mga bata, yung mga anak nyo, 'di ba? Mga nanay nyo. Yun, mga lolo no. Mga lolo nyo, lola nyo. 'Di ba paano? Kung sakaling madamay sila dahil sa sobrang tapang natin. Eh kung isang bagsakan lang ng bomba sa atin, yari tayo lahat. Kawawa yung mga madadamay. 'Di ba? Kaya dapat tayo is nag-iisip. Hindi natin kailangan daanin sa tapangan lahat. Sunog. Ito po, bago natin na kalkalin po yung mga sinabi ni Panelo. Sabi po ni Senator Rizal Ontiveros, Duterte always kowtowed to Beijing. Kowtowed ka pa nalalaman, ha? Kotong ka nga. Putting his relationship with China first before our national interest. That much was clear during his presidency. Duterte also never accorded our 2016 arbitral award. It's much deserved respect and reverence. Ay, hindi po totoo yan. Pinagmamalaki po. Sinabi niya po sa China yan na nanalo kami sa arbitral award. May mga speech po si Pangulong Duterte sa UN na pinagmamalaki niya yung panalo natin sa arbitral award. No? Maghagilap lang po kayo. Dali lang po i-research niyan. No? Ang dali lang pong i-research nung speech ni Pangulong Duterte sa UN. Pinagmamalaki niya yung panalo. Eto mga outright sinungaling eh. Itong sila Ontiveros eh. Ha? Okay. It's much deserved respect and reverence. Kaya hindi katakataka na kung ano-anong gentleman's agreement ang pinasok niya. Inaakusahan mo ang dating presidente na without investigation whatsoever. Wala kang ginawa. Senador kayo. Wala ka namang makikitang salita dyan na maganda eh. Alam naman natin na talagang allergic sa mga Duterte. Maganda man ang gawin ng mga Duterte o pangit ang gawin niyan, is marami ka pa ring maririnig na salita sa kanya. Kung maganda yung sasabihin ng mga Duterte o gagawin nila, may maririnig ka. Kung pangit ang gagawin ng mga Duterte, hindi maganda, mas lalong marami kang maririnig sa kanya. Sala sa init, sala sa lamig, parang talagang pag galit ako, ayoko kitang makikitaan ng magandang gagawin mo. Kasi kapag maganda yung ginagawa mo, lalong sumasama ang tingin ko sa'yo. Parang gano'n. Ha? Ang bilis mo mag-conclude. May conclusion ka na gentleman's agreement. Okay. The BRP Sierra Madre should remain on Ayungin. Our troops have been risking their lives to guard the ship. Huwag natin baliwalay ng hirap at sakripisyo nila. Mga kapatid, wala pong gentleman's agreement. Ano yung sinasabi mo? Rizal Ontiveros, pinagbatayan mo si Roque? Kayo rin, wala naman kayong tiwala kay Roque. Meron na palang ebidensya, okay na. Ako, ito po sa akin. Dahil ito po topic ko. Yung topic po ng ibang vlogger, okay lang yan. Kung ayaw nyo manood dito, duwag. Basta ako, Duterte ako, hindi mo. Pinagtatanggol ko po yung Duterte. Kung ano man yung gusto nyong itapik. Kanya-kanya po kami, vlogger po kami, maliit na vlogger po ako, may sarili po akong topic. Huwag niyo pong sabihin sa akin kung na dapat hindi ko ito tinatopic. No? Importante ako, nagre-reaction lang ako. Binibigyan ko lang ng reaction kung ano ang pinaparating ni Sir Badong Arateles. 'Di ba? Etong sa balitang ito. Pero yung reaction ko is naaayon. No? Ibig sabihin, sinasabi natin kung ano talaga yung maaaring mangyari, maaaring ganito, ganyan. Mas gusto ko kasing nagsasabi din ako ng side ko. 'Di ba? Kumbaga, komento ko din 'to eh. Laalos pakialam ni. Parang gano'n. Puto dahil pinagbibintangan po ng mga tambilawan, yung mga tambaluslos at dilawan, no? Pinagbibintangan po nila si Pangulong Duterte na taksil, nag-traidor, pinamigay yung Ayungin Shoal, nakipag-agreement. Wala naman. Oh, wala. Kung importante po sa inyo yung ibang vlogger, bakit po kayo narito? Hindi ko pa kayo kinu-question. Huwag niyo pong sabihin sa akin na mas importante yan ang talakayin.
Pinagbibintangan po yung pinakamagaling na presidente ng Pilipinas ng Katayduran, treason. Tapos sasabihin nyo sa akin na wag ko na ituloy ito dahil may pideya-pideya. Okay lang yan, kanya-kanya kami. Kulang po kayo. Hindi naman ako nag-ano sa inyo. Tuwan-tuwa po ako dahil ang tagal ko nang sinasabi to eh. Matagal ko na pong sinasabi, bakit kayo naniniwala kay Roque? Di ba? Hindi po ako maniniwala na sa talino ni PRRD, mag-e-enter po siya ng mga ganyang uri ng agreement. O usapang lalaki lang to ha. Gentleman's agreement eh. Kalokohan po yun. Napakaligal po ni Pangulong Duterte para mag-enter dyan sa mga sinasabing gentleman's agreement na yan. Kaya kung ayaw niyo po ng topic ko, okay lang. Wala namang problema. Hindi naman siguro para ilaglag niya tayo sa ibang bansa. Grabe naman, no? Wala na nga nanonood dito, kakantsawan niyo pa ako. Bahala kayo sa buhay niyo. Duterte po ako. Hindi po ako PDEA agent. Wag nyo, kahit na walang manood sa akin basta ito ang topic ko Kung ayaw nyo, diwag. Balik tayo. Yung mga nasunog muna. Ito mga sinasabi ni Ontiveros, no? Ito po, nakabatay po to sa sinabi na may gentleman's agreement. Ano ka ngayon? Yari ka, sunog na sunog. Ito pa po ang isa na sunog. Dating Associate Justice Carpio. Ito po ang sinabi ni Carpio. Pinamigay na niya. Ibig sabihin ni Carpio, pinamigay na ni Duterte. Susunugin natin, iisa-isahin natin yung mga nagpahayag kay Tatay Parang Digong. sigurado na silang pinamigay na no? Digong. Okay lang yan. Wala na akong mga notification. Basta maganda topic ko, tapos. Gusto ko itong topic ko. Huwag niyo akong turuan na ang itopic ko ay yung kung kanino. Hindi ako follower ng mga vlogger na yan. So, Luis Tanga Ito po ang sinabi ni Carpio. Magalit na kayo wala akong magagawa Kung kailan ako excited sa topic, pagtatanggol ko si Duterte, papasukan nyo ng mga topic ng ibang vlogger. Pinamigay na niya, Duterte secret deal meant giving away Ayungin Shoal. Kita nyo Nakabatay po itong sinasabi ni Carpio sa Duterte secret deal. Gentleman's agreement. Sunog na sunog kayo ngayon. Tama naman yan. Basahin po natin. Ito, ang problema sa inyo, Carpio, no? Associate Justice ka Ibig sabihin, ikaw ay Supreme Court. Pero naniniwala ka sa sabi-sabi, hearsay. May nakita ba ka ba? Ikaw Carpio. Sila Harrison Tiberos, okay lang yan Mahilig naman niya maniwala sa mga sabi-sabi. Mahirap kasi naniniwala ka lang sa sabi-sabi, yung mga hearsay lang. No, tapos iisipin mo, oy magkasama si Xi Jinping tsaka si Duterte. Nagkasundo na yan, binenta na tayo. Di mo masama ba tayong makisama sa China? 'Di ba hindi naman? Kung yun ba ang paraan para medyo hindi tayo madamay sa argumento ng US tsaka ng China Argumento ba yon? Argumento. 'Di ba? Hihilutin mo yan. Dahil ayaw nga tayong madamay kasi kung tayo makikisalo tayo sa away ng ibang bansa na hindi naman natin away, is malaking problema yun. Ngayon, kung etong sa West Philippine Sea, yan ang pinoproblema, yung ginawa nga na, tayo mag-usap na lang tayo tungkol dyan. Ganto, ganyan, ganyan, ganyan. May nangyari naman nun kaso nga lang talaga, makulit yung China. Ayaw talaga nilang tumigil. So, siguro nandiyadyaan na yung pagtayo, hinaras na hinaras na nga tayo siguro ng matindi. 'Di ba? Ako ayoko din ng ginagawa ng China diyan sa West Philippine Sea. Tutol ako diyan. No? Kung sa akin nga, bakbakan kung gusto nila. Kaso nga lang, syempre, isipin pa rin natin, kaya ba natin yun? Hanggang saan ba tayo tatagal? Pero ikaw, na Associate Justice ka ng Supreme Court, ang pagbabatayan mo sabi-sabi, yan yung problema nyo. Okay. This is how. Pinamigay na niya kasi yun, ang gusto ng China. Kita mo, ang akusasyon, pinamigay na niya. Yun daw ang gusto ng China. Alam mo, kung pilosopuhan lang, Carpio. So parang iniisip dito, hoy, pinamigay mo na sa amin yan, kasi PBBM na nakaupo, kailangan kunin namin to. Yun ang sinasabi ko No, alam naman ni Duterte na matatapos ang term niya. Bakit gagawa siya ng isang hakbang na alam niya ikagagalit sa kanya ng mga tao? 'Di ba? At saka hindi naman siya ganun katanga, hindi siya ganun kabobo para ganun na lang niya ibigay ang West Philippine Sea sa China. 'Di ba? Hindi siya ganun.
No, may isip yan. Abogado yan si FPRRD. At saka kung ikaw is nakikipaglaro ka lang, kung sumasakay ka lang sa pinatutugtog nila, is hindi ganun ang iisipin mo na pinamigay. 'Di ba? O isipin nyo, hindi tayo pinerwisyo ng China nung unang gano. 'Di ba? Nung tayo nakikipag-usap sa kanila. Ngayon, medyo tumitindi. Kasi nga nakikipagbardagulan na tayo sa kanila eh. O, sabihin natin, kailangan kasi masyado na sila. Pero tayo ay mag-isip din. Kung sakasakali na mahihilot pa natin to, is gawin natin para sa ikapapayapa ng bansa natin, ng mga tao. Tignan natin yung kapakanan ng mga tao. Huwag yung pansarili lang natin. 'Di ba? Ngayon, kung ayaw talaga tumigil ng China, no choice. Kung ano yung dapat gawin is gawin. Pero hanggat maaari na mahilot pa, silutin natin. No? Kung totoong pinamigayan ni Pangulong Duterte, bakit nariyan pa yung BRP? Ito hindi Oo. nila kayang sagutin eh. Kung totoo na naniniwala kayo na pinamigayan ni Duterte, yang ay yung issue, bakit nariyan po yung At saka BRP? may chismis naman dyan sa China eh. Talagang pasok sila ng pasok kahit hindi nila teritoryo. Talagang kung gusto, pag napagtripan nilang kukunin nila. Sierra Madre, no? Bakit nariyan pa rin sila hanggang ngayon? Mula panahon ni Duterte, 6 na taon si Duterte. 6 na taon si Duterte. Tanggalin ko na nga muna yung niya. Magdi-discuss na lang ako, marami kayong concern masyado. 6 na taon si Pangulong Duterte. Kung talagang pinamigay niya ay yung insul, bakit nariyan pa rin yung BRP Sierra Madre? Oo. Bakit natin sinusuplayan pa rin? Di ba? Oo. Alam nyo, pilosopuhan pa lang po yan. Ha? Huwag na nating kunin kay Carpio yung kanyang pagiging Supreme Court Justice. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito sa video ang ating napanood ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.